Hello, magandang araw sa nanonood. Welcome back to my channel. May gagawin po tayo na LCD TV. Megasonic ang brand. Model po nito ay wala siyang model dahil tinanggal pala yung sticker. Pero malalaman natin yung size nito sa yung panel niya, may nakatatak doon. Testing po muna natin para makita natin kung ano ang problema nito. Saksak na, nakasaksak na. Tingnan natin kung may power. Wala siyang power guys, power pala ang problema nito. Sana natin. Ito yung model ng panel screen o LCD. Ito yung power supply board niya. At dito tayo magpo-focus. Unang-una, check muna natin yung AC cord niya, power switch, para malaman natin kung may pumasok ba na supply papunta sa power supply. Ito naman yung motherboard niya. Yan yung CPU o yung pinakamalaking IC. Check din natin yung fuse, baka putol yung fuse, at check din natin yung IC, baka shorted din yung IC, kasi pag sira ang fuse malamang shorted din yung IC. Tingnan din natin dito sa secondary. Yan po yung secondary niya, may dalawang diode. Yan po yung 12 volts. Ito naman yung likod ng board. Tingnan natin kung may sunog ba o dumi. Mukhang okay naman yung likod ng board. I-test na natin yung AC cord. Tingnan natin yung continuity hanggang doon sa may switch, kasi yung may switch ito sa ilalim. Test natin yung linya na diretso, kasi yung isang linya nadaan sa switch. Ayan, okay siya, may pumalo, yung may continuity siya. Ang kabila naman papunta doon sa switch, yung kulay blue, yun ang connected doon sa may switch, power switch niya. Yan, pumalo din, ibig sabihin buo yung AC cord natin. Test naman natin yung power switch kung papalo siya, kung good yung power switch natin. Good yung power switch natin. So yung isang wire naman, yung kulay pula, yun naman i-test natin mula sa power switch papunta doon na sa power supply. Check natin. Ayan, ayaw pong pumalo. Ibig sabihin walang continuity yung isang wire na kulay pula na mula doon sa power switch hanggang doon sa may power supply. Putol ang linya nito, kaya papalitan natin yung wire na kulay pula. Maaaring ito lang ang dahilan kung bakit ayaw mag-power yung unit natin. Check naman natin yung fuse. Ayan, okay naman yung fuse, pumalo rin. Palitan na natin yung wire na kulay pula, yung mula sa power switch hanggang doon sa may power supply. Bali dito yan nakasaklob. Putulin na lang natin dito sa may socket, tapos dugtungan natin papunta doon sa may power switch. Ayan, pinutol ko guys, tapos nakita ko kaya pala ayaw, wala nang continuity, kasi pulbo na pala yung mga wire nito. Kaya yan ang papalitan natin. Pagkatapos testing natin kung magpa-power na siya. Ayan o, makikita natin durog-durog na yung wire, putol-putol na. Nung tiningnan ko, wala na. Ayan, napalitan na natin ng wire. Yung dalawang linya na, yung kulay brown at saka kulay blue na, kasi kulay pula yan lahat kanina. Pinalitan ko na yung dalawa para sigurado. Ayan, mula sa power switch papunta doon sa socket ng power supply. At testing na natin to ngayon at tingnan natin kung kakaroon na siya ng power. Yan, nakasaksak na yan at i-on na natin. Ayun guys, meron na siyang standby power. Ibig sabihin yun lang pala ang problema, napaka basic lang, kaya kayang-kaya nyo to gawin. Basta't may tester lang kayo at marunong kayong gumamit ng continuity test. Tingnan na natin kung mayroon siyang display sa
panel niya. I-connect muna natin yung mga nakahang na socket. Ayan, nakakonik na. Ayan, meron na guys, oh, nag-blow na siya. Ibig sabihin, nagawa na natin ang problema. If you like this video, please don't forget to like and subscribe. Thank you.